Praise God. Hallelujah. In the Holy Ghost, coming down, moving on.
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God.
minamahal, praise God, hallelujah. Huwag mo nating sayangin ang ating pagparito, mga minamahal, praise God, hallelujah. Hindi tayo narito sa isang tao. Narito tayo para sa Diyos, kasambahin sa Espiritu at sa natutuhanan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God sa mga oras na mga minamahal, sama-sama tayong lumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amang banal, magpangyarihan sa sunod panalangin na aming ginagalang mga pastor. Bilis sa namin na mga Pinoon. Praise God, hallelujah. Unang tigit sa lahat, patawarin mo ang bawat isa sa amin. O Lord God, Sa amin na kasalanan mo sa isip sa gawa sa mga pananalita na hindi ka ayos sa iyong mahal na harapan o God, hallelujah. Patawarin mo ang bawat isa, O Lord, hallelujah, mga Pinoon. Narito kami, umahawit ko sa iyo, mga Pinoon. Ibuhos mo ang iyong tamis na banal na presensya, mga Pinoon, na hindi sayang ang aming pagpupuri, magsamba, panuluwalhati sa iyong harapan o God, hallelujah. Panginoon, lahat ng mga hadlang sa unang panalangin namin ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeida, we bind all the power of darkness and we die for our rapid crossing. Hallelujah, kasal in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
mahal mga kapatid sa mga Panginoon, ang ating punta talakayin about po ito sa healing. Dahil pagka kayo nagtatanong, totoo ba ng mga Panginoon ay papagaling sa English? Bodily sickness and divine healing. Pagkita po itong ating tatalakayin. Ito po may medyo matalinaga, medyo malalim po ito. Sapagkat makimahal kung paano makimahal yung healing. Sickness, dito makimahal ay ating pong tatalakayin sa buhay bilang tayong tao, makimahal mga kapatid. Naging way sa buhay natin na makalapit tayo sa mga Panginoon minsan yung karamdaman. At kung ating pong mapapakinggan ng mga testimony ng ating mga kapatid sa dako ng Pilipinas, bagay sa iba yung dagat. Bedridden na sila, wala na pag-asa sila, dahil panalangin lang sila, mga pinagaling naman ng Panginoon. Nakagat ng ahas, yung bago ngayong viral na ating GC Kasuho sa Pilipinas, na sikat ng radio announcer, mga media, mga isang bata, kinagat ng cobra, putla na, mamatay na, mga wala na pag-asa, dahil pag-pray ng mga prayer warrior ngayon. Nakatayo na. May mga bagay na sa mga pilosopo, yun daw magpapagaling ng mga Panginoon noon pa, nung panahon pa ng disipulo at panahon pa ng ating mga Panginoon nagkatawang tao. Dito mga itatalakayin po natin. Dito ay nakakahulugan sapagkat tinatalakay natin upang malaman yung kasagutan natin sa ating mga katanungan tungkol po dito sa pagkakaroon ng karamdaman. Mga mahal, dahil bilang tayo ay mga mananampalataya o tayo tinawag naman ng Panginoon, tayo ba mga nasabi hindi na magkakasakit? Napakaganda nito. Sa mga katanungan ito ay patungkol po ito sa karamdaman na bilang tayo ay anak ng Diyos. Kaya nga sabi mga minmahal, pakinggan yung natin maigi ito, ang mga anak ba ng Diyos ay makakaras pa ba ng sakit? Answer. Yes, amen. Bakit? We are subject of sickness and capacity of body and mind. We are not yet invisible. Amen. Pwede say amen. Amen. Sa buhay natin, may makakaramdam tayo sapagkat tayo ay nasa physical fight. Ang ating katawan napapagod, napapabayaan natin. Kapag ginapuso mo ang templo ng Diyos ang katawan natin, maging mahal, sabihin natin, ang mga ng Panginoon ay nagpapagaling, maging mahal, mayroon pong tinatawag may hangganan. Kaya sabi, kaya ba tayong pagalingin sa pamagitan lamang ng panalangin? Ito naman ang isang bagay na katanungan ng mga pilosopo. Bakit mahal mga kapatid? Ano ba yung layunin? Bakit nagtayo ang ating mga ng Panginoon ng mga pangangaral? Ano yung video? Ang ginawa ng mahal ng Panginoon, maging mahal, hindi lamang maligtas yung ating kaluluwa. Dahil dito pa lang sa lupa, ang pangako ng mahal ng Panginoon, maging mahal, na kung paano, nakikita po natin sa 2 Timothy chapter 4, verse 20, inyo pong nilista ito, bodily sickness and divine healing, katauhan, sakit at banal na kagalingan. Kagalingan, makipandamisan kapag tayo ay nagtatanong sa malaman ng Panginoon, bakit hindi pa ako magaling? Ano pagkukulang ko? Ano dapat kong gawin? Gawai, sagutin tayo ng mga Panginoon sa ang gabi. Tayo. Praise the Lord. Second Epistle of St. Paul to Prophet Timothy, chapter 4, verse 20. Erastus about a current, but Trophimus habalat at Politis sa Tagalog. Si Erasto ay natira sa Corinto. Katapwat si Tropimo ay iniwan kung may sakit sa Mileto. Amen. Everybody say amen. Bakit mahal? Dito po, si Eristo. Sino si Eristo? Na iniwan, bakit mahal, si Protimo ay iniwan na may sakit, si Mileto. Ito po ay mga worker. Say amen. Sino po mga iman yung sinasabing parokto ng mensahe ko? Dapat maunawaan nyo. Mga kapatid, dito po ay binanggit si Erasto, bakit mahal, na sa Corinto, yung Corinto, kagaya dito, Abu Dhabi, may church tayo, di ba? Sabi rito, mga iba namang gagawa na ito po ay pinamumunuan ni Pablo, mga iba na sa Protimo ay iniwan kung may sakit sa Mileto. Mga iba, ibig sabihin, mga iba, nagkaroon ng sakit ang isang manggagawa. So ngayon, ano ba nakakahulugan, mga iba, ano ang layunin ng ating manapay? Sa talatang mapapasa natin, dito ay pinapatunay lamang ng ating mahulugan. Hindi nangangahulugan kapag inilapit natin ang ating mga karamdaman sa may sakit, mga iba, gumagaling agad. Dadyan,
mayroon 100% gumagaling agad. Sa mga krusada natin, yung mga baguhan, pagdaka, kapag sila po'y napanalaningan at dumano, gumagaling agad. Pero sa atin, Panginoon, mga mananampalataya, bakit kapag tayo may kasakit, mga mahal, hallelujah, may mga matagal na bago gumaling? Why? Dahil may plano ang Diyos sa buhay mo. O kaya, mga mahal, may mga bagay na mga pagkukulang tayo sa mahal ng Panginoon na hindi natin napupuluhan. Sapagkat ating pong makikita, mga mahal, kung dito po, mga minamahal ko sa Acts chapter 4 and verse 8, dahil mabilis mo matuturan, makikita po natin, mga mahal, yung nanalangin sa kanya si Apostol Pablo may kaloob na pagpapagaling. Sa Acts chapter 4 and verse 8 up to 10, mga mahal, ating po mababasa dito, isang lalaking nakaupo na lang sa kanyang paa, mula sa kanyang ipanganak, siya po'y pinay. Mga mga kababayan, mga baguhan, dito sa Jesus Miracle Crusade, kapag lumapit tayo, mga mahal, yung parang hindi ka naniniwala, gagaling ba yan? Di ba? Yung iba, utos-pukos lang, sabi-sabi lang nila, para dumami yung member. Mga mahal, sasabihin ko namin sa inyo, kapag tayo ay tumiwala at lumapit tayo sa Diyos na may pananampalataya, gagawa at gagawa ang ating Panginoon ng himala sa iyong buhay. Hindi ba yung naputol na po yung dito sa likod, yung buto, no, isa nating sister, mga imana na save sa Nolita, last 2 years, mga imana, hindi na nakalakad siya kapag binitawan, tinanggal yung lock dito, yung support na sa likod niya, siya po ay mabalik. Grabe yung hirap doon. Mga imana sakit yun. Pero, yung siya po ay dumalo sa ating church, sa ating manaligawain sa krusada, mga mahal, mismong doktor, wala ka ng pag-asa, hindi natitiba yung buto mo dahil yan ay putol na. Nung dumalo sa ating gawain yung buto na naputol, mga na wala ng pag-asa, muli pinagtusong na malabay yun. Kasabot sa ngayon, adults member na. Di ba? Nagbawalis na muli. May papas na namin kung mabibigyan sa Morando. Bakit? Yun po yung iniisip ng tao. Ang Diyos ba'y kaya magpagaling? Sa mamamagitan ng mga preacher, sa mamamagitan ng mga gagawa, gagawin ng Diyos yan. Amen! Dahil kaloob ng mahal na Panginoon yan sa bawat isang may healing. Mga minamahal, pero ang hinihingi ng Diyos, mga mahal, sa atin yung faith. Unang-una ay yung pananampalataya. Kaya kami, mga mahal, lagi namin sinasabi yung 10:17 ng Roma. Ano sinasabi? Basahin niyo yan. Praise God. 10:17. Ay, di na ninyo basahin yan. Sa ulo na ninyo yan, di ba? Praise God. Kaya mo. In the book of Romans, chapter 10, verse 7. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa Tagalog po. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sa isang hearing, sa isang kaso, kapag hindi ka dumalaw isa, dalawa, tatlo, hindi mo pinandinig yung kaso na tawag sa iyo dismiss. Di ba? Pakimahal. Sa mahal ng Panginoon, pakimahal, paano malulutas yung problema mo? Pakimahal, kung hindi ka makiisa, hindi ka magsama, hindi mo maunawaan ang word of God. Kaya may Bible study po tayo, yung songs kanina ating mga awitin, para anyayahan natin ang banal na espiritu ng mahal na Panginoon. Dahil maraming klase na magpapagaling man ng Panginoon sa atin. Bagiman ako, nasib ako, na-bless ako doon sa isang, nag-preach na isang kabataan. Yung isang kapatiran, nasib siya, na-bless siya. Habang umaawit ang choir, nakita niya, may mga pakpak yung mga nakaputi. Kanya-kanya eh. Amen. Dahil sa gawain ng mahal ng Panginoon, yung isa na-bless doon sa nagpapaawit na song leader. Amen. Nakita niya habang nagpapaawit yung song leader, bakit mahal, mayroong siya dito, duiwanag sa kanyang pulunan. Amen ba? Amen! Tulog na agad yung umpisa ko pa lang. Sunod, heater na gamitin natin sa ating pag mainit, paypay lang tayo, init. Lapigit. Amen. Everybody say, praise the Lord. Dito, may kaloob na pagpapagaling. Mayroong kaloob sa pag-preach. Ito'y kaloob lahat ng maraming pero mga mahal. Ang 12
disciple, lahat pinagkalooban sila na mananaligid o piling. Lahat ng kanilang ipanalangin at sa ating dearly beloved of all pastor, mga mahal, kung ang ating malapay binandag ang binuhay niya na patay, panahon ng malapay yung Kristo si Lazaro at yung babae, yung bata, hinahimamatay na matay, binuhay ng Diyos. Ang ating minamahal, binandag naman ng pastor, hindi mabilang sa kanyang pangunguna sa ating iglesia in 1965, in 75, handog ganon, mga mahal, nagpatuloy ang miracle. Amen. Nakita natin, mga mahal, ilang patay ang binuhay. At tayo po ay connecting eh. Subukan mo itong wire. Itong wire yung extension, di ba? Kapag sinaksak mo yan, may power. Tanggalin mo yung saksak, anong silbi? Alang power, pero extension pa rin. Pero wala pang power. Kapag bumitaw ka sa prayer na malugan, sa prayer naman ng pastor, wala kang power. Amen. Yun, mga yung connect natin sa ating mahal na Panginoon. Kaya, mga mahal, dito, isang lalaki na nakaupo na lang, wala nang silbi. Nakas ang kanyang paa mula sa tiyan pa ng kaniyang ina. Mga napakahirap na yung sakit na mula pa involved siya na ipanganak siya ng kanyang magulang, siya po'y lumpunan. Posible yan. Pero may posible sa Diyos. Kaya may basahin natin. Maganda ito. Sa Acts chapter 4, 10, verse 8 up to 10. In the book of Acts, chapter 14, verse 8 up to 10. And there sat a certain man at Lystra, Amen. impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked. Yes. The same heard Paul speak, who steadfastly beholding him, and perceiving that he had faith to be healed, said with a loud voice, Stand upright on thy feet. Yes. And he lived, and he walked. Sa Tagalog po. At sa Listra ay may isang lalaking nakaupo, na sa mga paay walang lakas, pilay mula pa sa tiyan ng kanyang ina, na kailanmay hindi nakalakad. Narinig nitong nagsasalita si Pablo, na nang titigan siya ni Pablo at makitang may pananampalataya upang mapagaling, ay nagsabi ng malakas na tinig, Magtindig kang matuwid sa iyong mga paa, at siya'y lumukso at lumakad. Mga mahal, palapakan natin ang mga Panginoon. Isang pastor, mayroon po tayo na nakausap, isang pastor, mga hindi siya naniniwala na doon sa miracle kasi noon pa raw yun, wala na yun. So, ibig sabihin, sabi ko, ba't nagpastor ka pa kung di ka naniniwala sa miracle? Ha? Anong silbi mo? Maraming tao ngayon na kaya lumalapit sila sa church dahil may problema sila, may karamdaman sila. Anong silbi mo? Kung magpastor ka tapos hindi ka naniniwala sa miracle, talo mo pa si Satanas. Dahil si Satanas naniniwala siya. Di ba? Kaya ka dinidiscarded niya yung faith ng mga baguhan para ilayo yung kalooban eh. Dito makikita po natin ng isang bagay. Hindi nyo pong ingatan itong verse na ito. Ipabasa nyo yan sa iba, mga iba, maging sa mga believer. Ang Diyos, ang gagawa ng himala sa inyo, hindi manggagawa sa inyong pagtitiwala, sa inyong pananampalataya. Dahil ang sabi si Listra ay may isang lalaki na kaupo sa mga paa. Yung Listra, ito po isang lugar, kagaya ng lugar na ito, ng Abu Dhabi. Lakas at pilay mula sa tiyan ng kaniyang ina, at kailanman hindi po siya nakalalakad, hindi po siya nakaranas na siya po'y makalakad hanggang sa siya po ay lumaki. At narinig nito, narinig nitong nagsasalita si Pablo, ay napakahalaga po ng salvation. Napakahalaga po ng word of God. Amen. Napakahalaga po ng pagdalo, napakahalaga po ng testimony. Kaya kung kayo po ay may mga major testimony, huwag niyong ipagkait. Amen. Dahil ang sabi, mga mahal, nung mapakinggan niya si Pablo, mga mahal, nang titigan siya ni Pablo, at na makitang may pananampalataya upang mapagaling. Nakita, di sabi niya, kaya naman preacher. Kaya sabi ng ating mga pastor, mayroong lumapit doon, may sakit. Sabi naman, pastor, bakit yung may sakit lang ang dinala niyo rin? Ha? Bakit yung may sakit lang ang dinala niyo ito? Sabi ng pastor, nasaan yung magulang nito? Nasaan yung mga kapatid nito? Dalhin niyo rito. Kung siya lang, hindi ang gagaling. Dahil talaga may manampalataya, pero dapat pamilya niya, dalhin niyo, manampalataya kayo sa mga Panginoon. Dito pa, dinala buong pamilya, nagpamautismo, yung may sakit na nakabidri din na nakatayo, tumingin sa mga.
Kaya dito nung natinig niya, nakita ni Pablo ang pananampalataya ng tao ito. Magimalatay sabi, ang sabi ron, malakas na tinig, magtindig kang matuwid sa iyong paa at siya'y lumukso at lumakat. Palapakan natin na manood kayo sa ating TV program, manood kayo sa mga krusada, mga mahal ko mga kapatid. Kapag minsan ikaw ay nagdadaw, nag-aalilangan ka, panoorin mo para ma-recall mo, ma-revive ka, mga minmahal mga kapatid. Isipin mo, bakit yun, baguhan, nakatayo agad ako, kapatiran na dati na ako may pananampalataya, pero hindi ako nakalalaga. Mga mahal, yan po. Sa paksang tinatalakay natin, malalaman ang kasagutan ng ating mga katanungan tungkol dito sa ating minsan na pagkakaroon ng karamdaman, pagkamit, at kailangan mula sa Diyos, mga mahal. Ang katanungan ito, mga mahal, sa ating mga karamdaman o minsan sa ating paglilingkod ng Diyos ay dumaranas tayo ng maraming mga problema. Amen? Amen. Kaya ating mga mahal, bigyan ng halaga. Kaya ba tayo, may mahal, ay naririto dahil nais lang natin pagalingin? Kaya tayo naririto, ibig nating magkaroon ng tunay na kaligtasan. Dahil ang pagkakaroon ng bilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga kami mahal, kahit hindi ka po ilihan sa mga preacher, at nadyan yung iyong sincere pagtalima at pagsunod, isang araw, makiman ikaw na ang tatayo rito. Ako po lamay nagpuri sa Diyos na nalangin, gumaling. Kahapon na, kailan tayo nag-Bible study, brother? Ay, hindi ka pala kasama. Sino ba yung kasama? Brother Dong. Yung asawa ng pulis dito sa aming pinag-Bible study. Panginoon, ano ka? Asman. Mga mahal, doon po kami nag-Bible study kahit ilan. Pumayag na tayo, dahil sabi ko mahalaga yung kaligtasan, may problema, hindi makatulog yung sister. Dahil yun daw, mayroon daw nagpaparamdam doon sa bahay niya, ilang buwan na. Hindi siya makatulog, maglalangirot sa tao kapag hindi makatulog. Magiman may umiilaw daw, marami nagpaparamdam, magiman may isa may tumatawa, marami siyang nadidinig, kaya tinipon niya kami kung pwede ma-request na mag-Bible study. Sabi ko, ating beloved President Brother Rolly Brad, okay lang yun, doon na tayo. Kahit ilan lang, importante sundin natin. Ito yung plano at mayroong plano ang malaki sa buhay. Nakikipagsapan lang sa iba, pero bigo pa rin. Dito, hindi ka magbabayad. Amen. Praise God. Nagbayad pa sila sa preacher, nagbayad pa sila sa mga kapatiran. Wala, di ba? Ginawa natin dahil binahagi natin libre ito. Na natin ito na bahagi natin. Ngayon, nakaka mo na kalawag yan. Nag-chat sa akin si Brother Dante, beloved Dope. Tuwa-tuwa po yung binautismuhan ninyo kahapon. Sabi ko, ano balita? Nakatulog na po siya pagkabi. Sabi ko, kita mo yan, hindi siya makatulog, nakatulog na kagabi lang. Pero 50-50 pa rin. Bakit? Hindi pa nagsasamba sa Dubai. Sabi ko magsamba sa Dubai. Amen. Himukin natin para magkaroon ng pananampalataya. Amen. Kasi pag doon lang, hindi natin mahimok. Kaya dito, ginawa, nung makita yung Pinay na siya ay pangimahal nakalakad, lumuksok. Saan siya lumuksok? Sa karamihan ng tao. Ipinakita niya na siya ay pinagaling. Ang mahal ng mga tao. Kaya kung malakalag at yung mahal makakaranasin tayo minsan ng mga trials. Makakaramdam tayo minsan ng mga sakit. Para ano? Gamitin ka rin ng Panginoon. Sabi niya, mamatay sa mabuhay ako, ako'y sama ng Panginoon. Ha? Sabi ng pagkakaroon mo, sige. Kapag ikay gumaling dyan sa sinasabi mong sa church ninyo, sa Jesus Miracle ninyo, sinasabi mo, sabi pa sa kanya, yabang mo, sabi sa kanya, pinagmamalaki mo na ang Diyos yung nagpapagaling, kami pamilya, kapatid mo, magpapakautit mo, sasama sa iyo. Kapag gumaling ka, kapag namatay ka, hindi totoo yung church nyo. Matinding hamon yun. Pero hindi ko hindi pa rin siya natinag. Manapay sabi niya, manapay naman kayo nagpapatotoo, ako'y binago mo naman eh. Manapay marami akong natidinig na himala. Baka ito hiningi ko, nagamitin mo akong patutuo sa loved ones ko. Amen. Sa pamilya ko. Pag nangyari nga, maging mahal. Nung siya po, maging mahal, hindi nagpagmutulang, nagpasting siya. Ano nung may sakit? Ang kanyang pasting, 40 days. Plak na plak na yung chat niya, hindi niya siya makagalaw, makiman pasting. Nagtawag kay Mana Pastor, sabi kay Mana Pastor, ako po ay nagpasting nga ng 40 days, hindi pa rin po ako gumagaling. At sagot ni Mana Pastor, hindi siya namin mag-pray, dagdagan mo ba? Para po ko Mana Pastor, 10 days na. Oo, sinabi naman, sabi naman ng God, another
At after ng 40 days, nagtindis ulit siya. Mga iman, talagang kanal sa ina siya yun na, inuusok niya yung lapon sa sabi niya malapas. Tumawag ulit siya, malapas, so hindi pa rin po ako gumagaling. Dagdagan mo pa. Ilang days pa? 7 days, sabi ng malapas. After 7 days, magaling ka na. After 7 days, mga eksakto naka-recover siya. Kaya sinabi naman agad si Panginoon gano'n. Dahil nakita ko yung pananampalataya, may mayroong plano ang mahal na Panginoon sa buhay mo. At alam nyo, yung kapatid niya na umuusik, na mayaman, may makapas. Totoo nga. Wala sa nagawa, kundi maging mahal sa hamon at siya mismo ay mapapaya sa harap ng Diyos. Nagpapautis mo. Amen. Ngayon, nandun na po siya ngayon sa Roma. Nandun po siya ngayon sa Roma, isa na po sa nagsasigawa ng gawa. Na dating naniniwala na gagaling. Nandun ngayon sa Roma, may gawain na rin po tayo dyan. Amen. Bagay mahal. Ibig sabihin, huwag mong hahamunin ng Diyos. Amen. Kapag nakita kasi naman ang Panginoong pananampalataya, kahit anong kalagayan natin sa buhay, hindi ka itatanggi ng pananampalataya. Yun ang Jesus. Wala. Ba't wala tayo logyo rito? Yun po yung Jesus Miracle. Amen na say, amen? Amen. Kaya kasabi, maging mahal, noong araw na yun, ano ba ang ginawa maging mahal na Isikaya na siya po ay nagkaroon ng sakit? Ito rin, maganda, hamon sa ating buhay. Sabi sa kanya ng propeta, maging mahal, mula sa anghel, ikaw si Kaya ay mamamatay dahil kung hindi mo ayusin ang iyong pamilya, mamamatay ka sa iyong sakit. Hindi nagtanong si Isikaya, Panginoon, ako'y lingkod mo na. Ako'y naniniwala sa'yo, bakit ako mamamatay sa aking sakit na ito? Sabi ng anghel, mabubuhay ka na kung ikaw ay aayusin mo ang iyong pamilya. Pagkung siya, Panginoon, ay magdaramdam, magtampo sa malapay. Ano ang ginagawa ni Isikaya? Di kawasan, ipinihit niya yung kanyang ulo, mag-imahal sa mahal na Panginoon at siya umiyak, manapay kapagal mo ako. Manapay yung totoo ka. Hindi niya sinabing bakit, why. Walang ganun tanong. Kundi manapay yung kapagal mo ako. Amen. Ikaw ang Diyos sa amin. Yung sabi ng angel, sabi ng propeta, angel at propeta, nagsabi sa kanya, Isaiah 38 verse 1 up to 5. Makita lang. From the book of Isaiah, chapter 38, verse 1 up to 5. In those days was Hezekiah sick unto death. Yeah. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him, and said unto him, Thus said the Lord, set thine house in order, for thou shalt die, and not live. Then Hezekiah turned his face toward the wall, and prayed unto the Lord, and said, Remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, Yes, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Then came the word of the Lord to Isaiah, saying, Go and say to Hezekiah, Thus said I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will add unto thy days Yes, 15 years. Sa Tagalog po, nang araw na yun, ay may sakit na namamatay si Hezekiah. At si Isaiah na propeta na anak ni Amos ay napangalaman sa kanya. At nagsabi sa kanya, Ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sangbahayan, sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Nang magkagayoy, ipinilit ni Hezekiah ang kanyang mukha Yes. sa panig at nanalangin sa Panginoon. Yes, amen. At nagsabi, Idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan Yes, at may talisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekiah ay umiyak ng di kawasan. Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon kay Isaiah na nagsasabi, Ikaw ay imaon
At sabihin mo kay Sikayas, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David na iyong magulang, aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito ang aking limang taon. Everybody say amen. Amen. The wisdom of the Bible. Kapag binabasa po ito, minsan may mga trial, minsan ako nagpapanood sa iba nating mga kapatiran na kayo yung hinaan na nanood at sa kanila sa iba. Sabi ko, kapatid, challenge siya sa iyo. Diyan mo ipakikita sa mata Panginoon kung iniibig ko siya. Kung ano ang mahalaga sa iyo. Challenge siya. Sa buhay natin, makikita po natin dito. Sa verse ito ay hinahamon tayo ng mahal na Panginoon na huwag mawalan ng pananampalataya. Sa ating po kanyang kamersyal ay meron po tayo si Darcila Larona. Welcome po kayo. Pwede po, napakarami po natin, napapasin ko dito. Abu Dhabi, Dubai, sa mga Bible study, makimarap talaga. Ang dami lumalapit sa mga Amen. Amen. Panahon na po talaga pag-ani ng kaluluwa sa lugar na ito. Praise God. Hallelujah. Itutuloy po natin ang ating paksa sa mga pagmuhan nito. Si Prophet Isaiah, siya po ay sinugo. Hindi pa babang malabay noon para magpakita sa iyo. Dahil siya'y banal eh. Walang piling makakakita ng mukha sa mga Panginoon sa kanyang kapanalan, mapamatay ka, masilaw ka. Ang sinugo naman ng Panginoon Angel, prophet at anghel. Sa ating panahon ngayon ng mga propeta, wala sila. Pero ang propeta ngayon ng ating malugay. Binasa natin kanina, si Pablo, tagapanguna rin, may mga worker, may mga magagawa, nagkaroon na sakit, sabi, diyan ka na, manatili ka dyan. At doon ay naging mga protection together for good. Naging patotoo sila. Di ba? Gumaling din sila sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya manimahal ko, ipinihit. Di ba kapag may sakit ang tao, sabi, dali ba ko sa ospital? Kapag dinala ka naman sa ospital, pakipasasabi sa'yo ng doktor, dyan lang muna dahil alam na wala kang pambayad. Amen. Makita mo minsan sa Pilipinas, ang dami ganyan, mga kapatid. Nakakaawa ang ating mga kababayan ng panahon po ng COVID, panahon po ng mga sakit, makita mo lalo na sa damuhan ng mga tao, mga nakahiga na lang sila. Mga iba nakakaawa. Sabi ko nga ng Panginoon, ganyan pala ang buhay ng tao na wala sa iyo. Dahil ka maawa, kamay bilang preacher, mga damang-dama mo, yung kahirapan yung sakit. Sabi ko nga ng Panginoon, sino ang dapat gamitin mo para sila makaunawa sa iyong banal na salita? Minsan, mga nagtatanong din tayo, mga kababayan po natin, yung mga sasakyan nila lalo sa labas doon na nag-aantay kung kailan sila gagamutin ng doktor. Ay sa Pilipinas, kapag ordinary ka lang, uunahin po nila yung pwedeng magbayad ng 2,000 bago ka nila gamutin. Amen. Ililipat ka pa noon, makiman po saan. Pero dito makikita po natin, makimahal, nung si Hezekiah, siya po'y nagkaroon ng sakit, makimahal, at sinabi ng propeta, anak ni Amos, na paraon sa kaniya, nagsabi sa kaniya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambayanan. Kaya minsan, pamilya natin, makimahal, nais ang Diyos na magkaisa sa gawain ng mahal ng Panginoon. Ang iyong sambayanan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Napakatindi salita nun. Prophet mismo nagsabi na magkagayon, Panginoon, hindi siya nalupat. Hindi natakot si Hezekiah dahil alam niya, Panginoon, kaya ang sabi niya sa binasa natin, Panginoon, alalahanin mo ako, kahabagan mo ako. Ibig sabihin niya, Panginoon, ako'y narito, alalahanin mo ako kung paano na ako ay lumatapit sa iyo, nagsusumamo sa iyo, lumalakad sa iyong harapan. Kaya na magkagayon, ipinihit ni Hezekiah ang kanyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon. Yan po ang dapat gawin natin. Everybody say, praise the Lord. Pagkos ma-discourage tayo, mawala yung panampalataya tayo, mayroon tayong bahay-sambahan. Itinuro na sa atin ang ating beloved na Lord Pastor, magpuri ka sa bahay mo, manadangin ka, mag-ayuno ka, ang sakit ng galing kung saan, galing sa bubong mo, galing sa diablo yan.
Hindi siya magwawagi kapag ikaw ay mayroong pananampalataya. Diba? Panginoon, sinabi niya, dinalangin ko sa iyo, Panginoon, ang iyong alalahanin kung paano ako'y lumalakad sa harap mo sa katotohanan. Panginoon ko, na may talisay ng puso na gumagawa ng mabuti sa iyong paningin, si Hezekiah ay umiyak ng di kuwasa. Grabe kanyang pag-iyak. Natutuwa pala ang mahal na Panginoon kapag ang Kristyano nagpupuri na siya ay tao sa puso, na iniiyak na niya yung kagalagan, pag-ipan hindi niya iniiyakan yung problema, karamdaman niya, makita ng mahal na Panginoon, mag-ipan si Hezekiah, hindi siya na-discourage, hindi siya nangamba, mag-ipan kundi patuloy siya nagpuri sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng buhato, na magkagaling dumating ang salita ng Panginoon kay Isaiah na nagsasabi, kita mo, bago makarating kay Hezekiah, sa propeta muna manggagaling. Dumating, pakiman ang misahe mula sa langit, ng anghel, sinabi kay propeta Isaiah, sabihin mo ang salita ng Panginoon. Sabihin mo ganito, ikaw ay yumaon, sabi ng mga Panginoon, ng propeta, hindi direkta ha, mula sa langit. Sabihin mo kay Hezekiah, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ni David, na iyong magulang, aking dinig ang iyong panalangin. Aking nakita ang iyong luha, at narito ang aking idaragdag sa iyong karuan, ang 15 taon, 15 years. Dineclare na ng alam ng kaya marami ko kayo mag-read reading. Mayroong isang lumapit sa atin sa Pinas, sa Dako na San Pablo, doon sa ating church na pinangungunahan. Siya po ay naubos na yung baga. Matanda, edad na po niya mga 65. Mahal, siya po ay naubos na po yung baga niya, wala nang pag-asa. Pero yung kanyang asawa, mahal, ay kapatiran natin, adult squad member. Pero yung kanyang asawa ayaw maniwala patungkol sa healing, patungkol sa pagpapagaling. Ang sabi niya, paano ako gagaling dyan sa inyo? Pinipilit mo akong isama dyan. Bawal sa akin mapagod, bawal sa aking matuwa, bawal malungkot, lahat ng pinagbawal. Ay doon sa inyo, nakikita ko, nagsasayawan, nagtatalo, nagpasasayarin mo ako, di ako namatay. Matatalo din mo ako, bawal ka sa akin tumayo. At saka, sabi sa kanya, hindi ako pwede nun pagka umamit kayo ng mga masulit, mga nag-iiyakan, ang lulungkot nyo. Ay bawal din sa akin malungkot, gulong-gulo sa paano ako gagaling dyan? Huwag mo nga ako akitin dyan. Hindi ako gagaling sa inyo, kasasayang-sayang din, luksyon din namatay ako, bawal sa amin ng doktor. Hindi ako pwedeng umalis. Hindi ako pwedeng tumayo. Ang sabi pa ng asawa, na adult swero ay mainit. Doon ka lang, Senyor, magpuri ka. Sayaw-sayaw ka, mamamatay ako. Mahal ko, dahil may pananampalataya ang aming kapatid sa mga panampaga. May kasi tinagay na sa doktor, wala magano. Pag gano'n, ay magdo ka na lang sa bakay mo, antay ka na lang kailang pamamatay. Praise the Lord, dumating ang panahon. In-invite, mahal, ang ating gawain doon na daw sa kanilang lugar, sa bahay ng harapan ng Tanong Bible Study, kasi hindi rin pinigay yung kanyang mga asawa. May pinauna ka natin na yung kalikod, kasama ko po yung mga core workers. Nasa Porting Beach siya, mahal ulo lang labas niya. Kasi bawal malamig, bawal mahangin, ang lahat, bawal. Pag kumain, bawal, ano pang silbi ng buhay. Sabi ko, tayo, dahil sa yung bawal, mamamatay ka na. Ma-pride ka ba? Oo, sinabi ko, mamamatay na po kayo tayo, ma-pride ka ba? Dito po yung pagpupuri sa Diyos, totoo yung sinabi na inyong malasawa. Nasaksiyan po namin ito. Walang posible sa malapan kasi yung kasama nyo, pinagaling din naman ang Panginoon eh. Mag-imang. Alam nyo, yung buhay niya, kilala niya sa lugar noon eh. Grabe, pag-inom ng araw, mag-imang, nag-Bible study kami. Kahit siya'y nakahiga doon sa gitna, para kami nagpupuri may gitna, na yung nakahiga sa gitna yung kundin, para patay pa. Pero patuloy lang, kung titingnan ko, mag-imang, ako muna ma-discourage. Sabi ko, pag dito, ito'y nako. Ano sabihin ng mga anak ko? Ano sabi ng Biblia? Pananampalataya pa. Alam niyo mga nagpuri kami, 1 hour. Sabi ko, naipo na. May manahipo na. Tapos nag-preach tayo, encourage ko.
May sabi ko, gusto niyo po na mabuhay pa? Ang sagot sa akin, abayo, sino ba may gusto hindi mabuhay? Pinusupo pa ako. Sabi ko, no, sana hindi ko na ito siran. Pinusupo ako eh. Sino sabi sa akin, ay sino kang gustong hindi mabuhay? Ay, sabi ko, kita mo, galit agad kayo. Paano kayo hakapa ang buhay niya? May pananampalataya ba kayo sa Diyos? Eh, pero noong pananampalataya, pero hindi ako pwede magsayaw. Sabi nga doon sa ginagawa nyo, yung sayaw-sayaw, talon-talon, mamamatay ako. Sabi ko, ganito po. Okay. Hindi ko po kayo inaano about doon sa pagpupuri. Kung kayo may pananampalataya, tumanggap kayo ng bautismo kayo sa tubig sa kanalisyon. Ang sagot sa akin, eh di na ako namatay tubig yun. Binubog mo ako sa tubig, di pinatay mo na ako. Grabe ka pinuso ko kasi, kaibigan yung chairman na pinuso ko. Alam niyo mga ibahan, nagpunta doon yung chairman ng Bible Study. Hinamon mga iba na makakitira natin. Sabi, pag ay gumaling si pare, ako, mismo yung chairman dito, magpapabautis ko sa inyo, sasama na ako sa inyo. Matinding hamon na naman dito. Mga ibahan, sabi ko pala, pero babagyan mo, kung kumilos ka man ako. Ano tayo magkakasabi ko sa mga kasama ko, ano tayo manalangin tayo sa tayo. Mag-iba na pala pa. Sabi ko tayo, liibig ka naman na Panginoon. Disan ka na pa kung bautis mo, tumango siya. At ano na agad sa Pagimahal, dinusong po ng mga brothers, mga dinusong po nila, kung na tubig sumunod na ako, pagimahal. Tapos, lagyan kayo siya. Hindi, talagang titignan mo ba discourage ka? Para Panginoon, gamitin mo po ang tubig na ito. Mag-imana ka sa barangay na ito. Kumana Panginoon, totoo ang Jesus Milan. Kapag pinakasis, umiiyak yung mga kwan, ipakatulog kasama ko, pa-pre-warrior, natin ko baka lang, ipakatulog pa na. Ito ay pamaraan. Kumana Panginoon. Pagkabautis mo, makimahal, grabe. Ako'y kinikilang mo. Hindi nakalalakan. Dahil may hapo, pagkabautis mo, makimahal. Yung mga brothers na nag-assist sa kapal. Sabi niya, doon muna kayo. Alam niyo, pag-bautis mo, hinahanap namin na wala ka na namin, naglamoy o nalunod. Sabi niya, sana, ano nangyari siya? Ba't iniwan niyo? Hindi ko na nagpaiwan doon na muna. Ba't iniwan niya? Sabi niya, may sakit yun. Mga iba, alala na ako na umakit. Pagbalik, kuya, alam mo doon. Sabi niyo, ba't iniwan niyo? Ay, sabi nung anak, lalo na po sa bahay, masaya na. Kaya sabi ko, dito ang tuwa kami. Kala ko nalunod, pakalunod na doon sa tubig eh. Grabe po ko doon sa mga brothers sa mga sa uli, huwag yung ano, kapag nag-assist, dyan lang kayo. Sabi na doon na po sa bahay si tatay. Naglakad na pala. Sabi ba ko ba? Ano ba? 24 years pang nabuhay. Sabi ko, tatay, Duming ang pangalan niya. Ganito ang gawin niyo yung si chairman, sinabi, kapag daw ikaw'y gumaling, magpapabautis mo, ikaw ang magsabi. Sabi mo, magpabautis mo na. Pinuntahan ang sabi sa kanya, oh pare, andito na ako, nakakalakad na ako. Sabi mo, papabautis mo ka. Sabi ko, chairman, ay, Bible study na kayo dyan, ako na ang bahala sa inyo. O, sabi mo, kapag gumaling ako, ang dinadala sa kanila, di ba kapag bumibisita, mga lapuan, mga kaibigan, dinadala sa bahay, makiman, alam mo kung ano? Mga kapatid, minsan ay kape at tinapay. Ibig sabihin, kapag kape at tinapay ang dinala sa Pilipinas, lalamayang ka na. Yun ang dinadala sa kanya. Pero ngayon na ating kapatid, naging adult choir, naging leader. Pag-iwa ko kami yan. Ayoko din yung nagkaya. At hindi lang yun, ginawa ko pang chief cook kapag may event sa chapel. Siya ang ginawa ko yung chief cook, tuwang-tuwa. Alam niyo mga iman ko, sa ating mga baguhan, parang kwento lang, pero hindi ito kwento, totoong nangyayari. Inaamo natin sa Bible, si Isakaya mamatay na siya, pero umiyak siya. Ganon din yung ating baguhan, yung asawa ng ating kapatid na adult choir, mag-usig siya, mag-iman umiyak din siya. Mag-iman, ang sabi niya, alam niyo po Brad,
Sa totoo lang, nung bautismo niyo ako, pakiramdam ko, mula sa aking paa, lumalakas yung mga paa ko, at gustong-gusto ko nang umuwi. Kaya pala itinakasan na ninyo kami doon dumaan sa kabila, dahil medyo mapuno, doon siya dumaan. Bakit mahal mga kapatid, hindi nervous talaga tayo. Pero makiman yung paling kapurihan. Kita sa ating kapilang Diyos na mga. Everybody say praise the Lord. Amen. Yung marami po akong testimony, abutin tayo ng penalty dito sa ating baby. Amen ba? Sino gusto mong magdagdag ng penalty? Sa ating baguhan, iniibigay ng malapay ng tayo. Hindi ko po sarap kayo. May man masarap po pakinggan ng Word of God, pero napag-eksena lang po ng ating oras. Father Renord, alam mo ba yung awiting tumawag niya? Ay, kapatid, Father po, Father, Jake. Beloved Artarcon, beloved Father Renord. Hindi ko lang naibigay agad yung ating Artarcon. Kung kaya po natin, mas ganda po at tumawiting ito. Sige, paki-arrange po sila sa harap ako. Naghahanda po yung ating mga altar call na awitin po ang awiting. Tumawag ka, sa panahon na tayo may sakit, sa panahon tayo may karamdaman, hindi tayo bibigay ng mga kayo. Sige po, anay po kayo dyan sa graduation service. Sino pa pong baguhan sa likod? Sa
sabi ng Panginoon, tumawag ka, at ako'y sasagot sa'yo. Hallelujah. At ako'y magpapakita. Glory to God, glory to God, glory, hallelujah. Pinagpala na malapit sa gabi ito. Marami tayong mga mahal, mga kababayan, nabubuhay sa mundo, walang direksyon ang kanang buhay. Kapag may problema, mga mahal, walang malapitan. Pero mga mahal, narito ang mahal ng Panginoon. Narito ang Jesus Superior. Maraming imposible sa tao, pero kapag tayo nagkimala sa mahal ng Panginoon, naging mo ng imposible. Karamdaman, problema ninyo, ilapit ninyo sa mahal ng Panginoon sa araw na ito, sa gabi ito. Kayo ay kanyang tutugunin ang inyong pananaw. Dapat na susi na kaligtasan, mga mahal kong mga kabayan. Unang-una po yung panampalataya, Hebreo 11:6. At kung walang panampalataya, ang sino man ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang lumatapit sa Diyos, sumampalataya may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa kanya'y nagsisilapit. Gagantihan ng Diyos ang iyong paglapit sa Kanya. Pangalawa po ay Acts 17:30, pinalipas ng mahal na Panginoon ang ating kasalanan, tinubos siya ang ating kasalanan upang tayo, mga mahal, ay Kanyang mahalin. Kaya ang salita ng Diyos, mga sa pamagitan ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Pangatlo po, Acts 38, repent, be baptized in the name of Jesus. Kinakailangan ng tao ibautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus sa ipagpapatawad ng kanyang kasalanan, mga minmahal, at ikaw ay maging ganap. At kapag ikaw ay naging ganap, pang-apat, ang mahal ng Panginoon na po ang gagawa ng kapayapaan. Gaya ng isa nating baguang kapatiran dito mismo, may mahal sa Dubai, may mahal dito sa UAE, may mahal last Saturday, hindi makatulog, tumanggap sa malapit ng bautismo, may mahal gabi, nakatulog na po siya. Ganun ang mahal na kayo ng bautismo, kapag tumalapit ko sa kanya. Kasi po yung dalawang kamay. Yung inyong patungan, tanda na kayo'y minamahal ng ating mahal na Panginoon. Sige po, banggitin niyo po ang katagang aking babanggitin. Pangimahal sa gabi ito, hallelujah. Mahal na Panginoon, ako po ay narito, isang taong makasalanan, nanunumbalik sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking nagawang pagkakasala. Magmula nang ako ay isilang hanggang sa mga oras ito. Mahal na Panginoon, salamat po sa iyong banal na salita na akin ang pakinggan. Tinatanggap kita, Diyos at Hari ng aking buhay sa ngalan ni Jesus. Amen. Kalagay manalangin ang aking inyo. Nakita namin ka ba makapangyarihan sa lahat sa unat na langit po ng aming binamahal at ginagana mo ng Pastor, pagpalain mo po aming baguhan. Ito nawa pa sa mulat ng pananampalataya at paglilingkod sa iyo pangalan we pray God in Jesus' name. Amen. Babako ang kamay. Ako lang po sa iyong bautismo. Anytime, kahit ngayong gabi, kayo po tumanggap ng bautismo, hindi mababasa ang suod nyo. Ang bautismo, hindi isang pagtarin. Pagsabi ko naman na iyong kaligtasan. Pakibahal, kahit dito sa lugar na ito, nariyan po mga kasama ko, handa kayong paglingkuran. Ang buhay natin, di natin hawak. Napakahalaga po na kaligtasan. Pakibahal, sa una mismo na kayo ay nagpabautismo, kung may problema ka, may sakit ka, may karamdaman ka, pamilya mo, ipanalangin mo, ilalapit niya sa ating mahal. Balik po kayo sa upuan habang kami umaawit ng awit ni ito. Mga kapatid, tandaan mo, minsan sa ating mga kapatid, huwag mawala yung dami, huwag tayo manlamig. Ang mga bagay na dumarating sa buhay natin, pinahintulot ng Diyos. Hindi sa mga bagay na ikamamatay, hindi sa mga bagay na ikawawasak ng ating buhay spiritual. Tayo ay magtingkod, magtiwala sa Kanya. Minsan kapag sagana na, nalilimutan na natin. Marami na nakita sagana, walang panahon na maglingkod sa Diyos. Sagana na kayo, kinuwala ka naman sa gawa ng mga pagkakas. Bawin ka natin, kapatid,
po rito. Hindi sayang ating binabayad sa inyo kapag tayo nakasama lagi ng banal na prosesya ng Panginoon. Pagod man ang ating pisikal na katawan, pero hindi yan natin hinihinaan. Importante lagi natin ang nagmahal, lagi natin dinadagpo ang banal na prosesya. Maraming mga sagabal sa paglilingkod natin sa Diyos. Huwag nating tingnan dyan, mga kapatid. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Mananalo po tayo. Makikita niyo kung malapit, bakit natin mananagaway sa lugar nito. Patuloy samahan tayo ng malang Panginoon. Patuloy yung panaguhin ng mananagawain sa lugar na ito ng UAE. Mga minapatuloy na tawag ng malang Panginoon ng mga kaluluwa para sila'y maligtas. Hallelujah. Tayo mananagin, dakilang mamagbalaan, basta namin mga mananagin. Sa unang dalangin po ng aming minamahal ginagana malapasor, evangelismo na Israel, at minayuli, propeta, at minaming children. Kami po ay muli po dumudumig sa Indrabiyaya. Ano man po ang mga pangangailangan, matagday, makaramdaman ng aming mga baguhan, ng mga kapatiran, mga datihan man ng Panginoon. Abutin mo po sila man ng Panginoon sa hapong sa gabing ito. Malamay di may siyong kamayo, pag di mo ipagkaloob, bagay mga taglay nila sakit, mga karamdaman. Pagpanahin mo po sila man ng Panginoon. Hallelujah. Bagay mga kapatiran po namin, naglalakbay mula pa sa Panginoon sa Dumay, pauwi, malamay ingatan, pagpalain ng iba anak, mga driver namin, Panginoon. We pray in the name of the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Mga mahal, tayo po'y galing po ngayon sa ating Sunday service, general worship. Cast out in the name of Jesus. Isipin niyo po ang malapas na nagdihas. Ibatong niyo po ang kaliwang kamay sa paninyong karamdaman. Amen. At ang kanang kamay, mga sa ulo, cast out in the name of Jesus. Kaliwang kamay sa inyong sakit. Problem is all in the name of Jesus. Malapas niyo sa unang dalangin, malapas na resipin natin, malapas na nagdihan. Di mo yung sakit, karamdaman, cast out in the name of Jesus. Bigil na tao, cancer, no? Cast out in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.